Isang maliit na bahay sa isang malayong nayon. Ang mga huling sinag ng araw ay sumikat sa mga bintana na nagbibigay liwanag sa mga lumang kahoy na mesa, ang madilim na liwanag na nagpapalamig at nakakalungkot sa lahat. Sa liblib na mga nayon, kung saan ang mga tao ay namumuhay ng naaayon sa kalikasan, may mga kwento na kahit ang pinakamatandang tao ay hindi nangahasabihin. Mga kwento ng mga espiritu, mga nilalang mula sa dilim at mga lihim na hindi gustong harapin ng mga miyembro ng pamilya. Ang eksena ay napunta sa isang silid sa bahay, kung saan nakaupo ang isang lalaki, si Mang Tonyo, na may iniisip na tingin, ang mahinang liwanag na sumisikat sa kanyang mukha na may edad na. Isang babae, si Aling Eva, ang nakatayo malapit sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit. Ito ang pamilya ni Edison, kung saan hindi nabubunyag ang mga lihim ng nakaraan. Si Mang Tonyo, ang amang iginagalang noon ni Edison, ay naging modelo ng pagtataksil. At si Aling Eva, ang ina na minsang isinakripisyo ang lahat, ngayon ay dumaranas ng sakit na walang nakakaintindi. Ang liwanag ay kumukupas, habang ang pagtatalo ng dalawang tao ay umaalingaw sa tahimik na espasyo. Ang walang hanggang argumento. Maririnig ang sigaw ni Aling Eva. Aling Eva, galit, walang yaka talaga, matanda ka. This isn't the first time. How many years has this been going on, Tonyo? Mang Tonyo, calm but still a little agitated. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko ginawa yon. Nagtanong lang yung babae. Wala akong kasalanan. Ang mga ilaw sa silid ay kumikislap. Ang kadiliman ay bumagsak sa tanawin na tila sumasalamin sa tensyon ng relasyong ito. But there's something different this time. Aling Eva's words are not just normal anger. Wala na siyang pasensya. Wala na siyang pag-asa. This family story is going to a turn that none of them expected. The encounter with the unexplainable. Si Edison, isang binata na nakatayo malapit sa bintana, ay tumingin sa labas na may pag-aalalang ekspresyon. Hindi na niya kinaya ang argumentong ito. Tumalikod siya, umalis sa silid at lumabas, kung saan nagsimulang matakpan ng dilim ang nayon. Habang nagugulo ang buhay ng pamilya Edison, isang mas nakakatakot na banta ang nakaabang sa mga anino. Isang kwentong hindi naisip ng sinuman sa nayon. Isang nilalang na kahit nakarinig ng mga kwento mula pagkabata, hindi pa rin nila pinaniniwalaan na nag-i-exist pala. Aswang. Huminto si Edison sa labas, biglang nakakita ng isang anino na lumilipad sa pagitan ng mga puno. Napaatras siya, ang lakas ng tibok ng puso niya. Bumulaga sa kanya ang kaluskos ng hangin. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mito. Nag-i-exist sila. At walang ideya si Edison na ngayong gabi, papasok siya sa isang labanan hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang sariling kaligtasan. Hakbang patungo sa kadiliman. Pumasok si Edison sa isang masukal na kagubatan, kung saan alam niyang may mali. Bumagsak ang mga puno, tinakpan ng dilim ang lahat. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang maitim na figura na humahangos sa kanya. Hindi lahat ay nakakakita ng kung ano ang nagmumula sa dilim. At ang mga nilalang na ito, wala silang ipinagkaiba. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay haharap sa mga bangungot na walang sinuman ang makapaghahanda. Ang lumang bahay sa nayon, ang ilaw sa gabi ay madilim, tanging ang tunog ng hangin na sumisipol sa siwang ng pinto.
Sa sala, ang kumikislap na liwanag ang tumanglaw sa mukha ni Aling Eva, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may sakit at pagod sa mga mata. Si Mang Tonyo, isang matandang lalaki, ay nakaupo sa isang lumang upuang kahoy, walang pagsisisi ang mukha. Sa dilim ng bahay na ito, may isang nakalimutang kwento. Isang kwento hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi pati na rin sa mga madilim na lihim na nakabaon ng maraming taon. Umalingaw ang tunog ng isang malakas na pagtatalo. Aling Eva, galit, walang iya ka talaga, matanda ka. Kahit lumalaki na ang anak natin, hindi mo pa rin kayang talikuran ang masamang bisyo. Mang Tonyo, cold, wala akong ginawang masama. Mali lang ang tingin mo sa akin. Biglang kumislap ang ilaw, tila huminto ang espasyo, na puno ng tensyon. Masyadong matagal na tiniis ni Aling Eva ang pagtataksil na ito. Hindi na siya naniniwala sa lalaking minahal niya, ang ama ni Edison. Wala nang natitirang pag-ibig sa relasyong ito, tanging kawalan ng pag-asa at galit. Natuklasan ni Edison ang katotohanan, nagdesisyong harapin ang kanyang pamilya. Si Edison, isang binata ng mga 25 taong gulang, ay nakatayo sa kanyang silid. Narinig niya ang pagtatalo mula sa ibaba, ngunit wala na siyang lakas na ipagpatuloy ang pagiging tahimik. Tinignan niya ang lumang larawan ng pamilya, kung saan nanatili ang mga masasayang ngiti, bago magbago ang lahat. Lagi nang sinisikap ni Edison na lumayo sa mga argumentong ito. Ayaw niyang madamay sa gulo ng pamilya. Ngunit nang hindi na maitago ang katotohanan, napilitan si Edison na harapin ang realidad. Nagpasya si Edison na bumaba, nakatayo sa harap ng pintuan ng sala. Hindi na niya makita ang kanyang ama, isang taong lagi niyang iginagalang, ngayon ay modelo ng kasinungalingan at pagtataksil. Edison, in a bad mood, bakit ganito? Bakit kailangan itong tiisin ng pamilya natin? Tumingin si Aling Eva sa mga mata ni Edison, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Aling Eva, assertive request, nakikita mo ba? Sinira na ng tatay mo ang lahat. Ang buong pamilyang ito ay nagkakawatak-watak. The power war, nagpasya sina Edison at ina na magkaharap. Umupo sina Edison at Aling Eva sa tabi ng apoy. Parehong tahimik, tanging ang inday lang ng apoy na kaluskos at ang ihip ng hangin sa labas. Sa huli, hindi na ito naiwasan ni Edison. Wala na siyang ibang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Pagod na rin ang kanyang ina na si Aling Eva. Ano na ang dapat nilang gawin ngayon na mag-ina para mailigtas ang pamilya o makatakas man lang sa kontrol ni Mang Tonyo? Edison, assertive, Mom, I can't let this continue like this. Ano ang dapat nating gawin para matapos na ito? Aling Eva, with determination in her eyes, we can't let things go to be this. Napigilan ang buong pamilya sa kasinungalingang ito. Pero baka mas masahol pa sa pagtataksil na ito ang haharapin natin. Tumingin si Edison sa kanyang ina, puno ng pag-aalala at takot ang kanyang puso. Pero hindi na siya nakatalikod. Walang nakakaalam na, bukod sa mga sigalot ng pamilya, may isang madilim na katotohanang naghihintay sa kanila. Isang katotohanang hindi maiisip ng sinuman sa pamilya, ang mga mystical na nilalang, aswang. At kapag nakapasok na sila sa mundo ng mga nilalang na ito, hindi na mauulit ang mga bagay-bagay. Nagniningning ang mga mata, nagdesisyon si Edison na kumilos. Nagpasya si Edison na umalis ng bahay, pumunta sa labas,
kung saan malamig ang hangin at nagsisimula ng takpan ang gabi. Di nagtagal, napagtanto ni Edison na, sa kadiliman, hindi lang mga relasyon sa pamilya ang gumuguho. May mas masahol pa, hindi maipaliwanag, ang nakatago. At si Edison hindi napigilan. Nakatayo si Edison sa tarangkahan ng kanyang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilim ng kabubatan sa unahan. Edison, nagtatanong sa sarili, kung wala akong gagawin, ang pamilyang ito ay mawawasak magpakailanman. Pero magkakaroon ba ako ng lakas upang harapin ang naghihintay sa akin doon? Iyan ang tanong na kailangang sagutin ni Edison. Dahil sa dilim, hindi lang ang pamilya niya ang malapit ng gumuho, kundi isang paghaharap sa mga nilalang na hindi naisip ng sinuman sa pamilya. Isang madilim na gabi, sa payapang nayon, ang huni ng mga insekto. Kumikislap ang mga ilaw mula sa maliliit na bahay, ngunit tahimik at mabigat ang hangin. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon sa labas, tinitingnan ang ilang mga hardin at bahay. Nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang fenomena sa nayon. Mga hiyawan, madilim na anino na dumaraan ng walang bakas. Ang mga taga-nayon ay nawawala sa gabi ng walang bakas. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay hindi makaupo. Nagsimula silang mag-imbestiga at isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Mga aswang, mga nilalang na hindi tao, mga halimaw na maaaring magbagong anyo at pumatay ng mga tao, nagdadalubhasa sa pag-atake sa mga taong walang kasalanan. Tahimik na nakatayo si Edison. Puno ng kalituhan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga hindi maipaliwanag na pagkawala. Edison, nag-aalala, totoo ba? Umiiral ba ang mga nilalang na yon? Sino sila? Bakit sila napunta sa baryong ito? Nagsimulang sumakit kay Edison ang mga hindi nasagot na tanong. At pagkatapos, isang gabi, may nangyaring kakilakilabot. Muli, ang madilim na katotohanan tungkol sa mga nilalang na ito ay pipilitin si Edison na harapin ang hindi maikakailang katotohanan. Unang pagkikita, ang labanan ng buhay at kamatayan. Gabi na, si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay gumapang sa mga abandonadong bahay. Ang kanilang mga mata ay naghahanap kung saan-saan. Isang kakaibang ingay ang nagpatigil sa kanilang lahat, at nakita nila ang isang maitim na figura na mabilis na gumagalaw sa mga bahay. Hindi lahat ng nilalang na ito ay nakatago sa dilim. Ang isa sa kanila ay humarap lang kay Edison at sa kanyang mga kaibigan. At ngayong gabi, kailangan nilang harapin ito sa isang walang awa na labanan. Huminto ang anino na iniabot ang matatalas na kamay. Isang aswang ang lumitaw, ngunit ito ay hindi isang estranghero. Ito ay isang taong kilala nila, marahil isang taga-baryo na kanilang nakilala. Bumangon ang takot sa puso ng magkakaibigan. Kaibigan isa, natatakot, imposible paanong nagkaroon ang amin na yon ang bagay na ito. Lumapit ang aswang, pangit ang mukha, kumikinang na pula ang mga mata. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay natakot, ngunit hindi sila makabalik. Nakatayo sila, may hawak na mga patpat at bato, naghahanda upang harapin. Pagsisimula na ang labanan. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan, mga ordinaryong tao, ay humarap sa isang nilalang na hindi maipaliwanag ng katwiran. Kailangan nilang lumaban hindi lamang para sa kanilang buhay, kundi para protektahan din ang kanilang minamahal na nayon. Ngunit sa bawat pag-atake ng mga aswang ay tila winawasak ang lahat ng kanilang pag-asa. Ang aswang ay sumugod patungo sa Edison.
Ang matalas na kamay nito ay umaabot, ngunit ang mga kaibigan ay nag-react sa oras na tinaboy ito ng isang biglaang pag-atake. Ang mga hiyawan at mga tunog ng banggaan ay nagpagulo sa paligid. Resulta at susunod na desisyon. Kinaumagahan, nakaupo ang grupo ni Edison sa isang maliit na tindahan. Namumula ang mga mata dahil sa kawalan ng tulog, puno ng pagkabalisa at takot. Mapayapa ang paligid, ngunit ang katahimikan ay isang shell lamang. Ang labanan kagabi ay nag-iwan ng madugong landas. Bagamat sila ay nanalo, ang halaga na kanilang ibinayad ay masyadong malaki. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay nahaharap ngayon sa isang hindi maiiwasang desisyon. Maaari ba nilang ipagpatuloy ang pamumuhay kasama ang mga kakilakilabot na nilalang na ito sa nayon? O dapat ba silang gumawa ng paraan upang mapuksa sila minsan at magpakailanman? Tumingin si Edison sa kanyang mga kaibigan, puno ng pagod at determinasyon ang kanyang mga mata. Nagsalita ang isa niyang kaibigan. Kaibigan dalawa, natatakot, hindi natin maaaring hayaang umiral ang mga bagay na yon dito. Ngunit paano natin sila lalabanan? Maaaring kahit sino sila sa baryong ito. Edison, decisive, hindi tayo maaaring tumayo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, hindi sila titigil. Darating sila at papatayin tayong lahat. Tahimik na nagkatinginan ang magkakaibigan, alam ng lahat na hindi na nila kayang itago. At kaya, si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay naglakbay hindi lamang upang humanap ng paraan para wasakin ang aswang, kundi para hanapin din ang katotohanan sa likod ng mga nilalang na ito. Ngunit sa laban na ito, hindi lang nila haharapin ang mga halimaw sa labas, kundi pati na rin ang mga taong dati nilang pinagkatiwalaan na maaaring nagtatago sa ilalim ng balat ng mga tao. Nagawa ang desisyon ang hinaharap. Nagsama-sama si Edison at ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya silang matuto ng higit pa tungkol sa mga pamamaraan na maaaring makasira sa aswang. Alam ng grupo na magsisimula na ang mahabang digmaan. Hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Ngunit handa si Edison at ang kanyang mga kaibigan na harapin ang hinaharap. Nagpasya sila, hindi lamang upang mabuhay, kundi upang protektahan din ang nayong nakasaksi sa lahat ng ito. Isang matinding labanan ang magaganap at walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung magkano ang aabutin nila. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa isang masukal na kabubatan, kung saan ang liwanag ay isang mahinang sinag lamang ng liwanag sa pamamagitan ng makakapal na kanopi ng mga puno. Umaligaw-gaw ang mga tunog ng mga ligaw na nilalang. Ang espasyo ay naging madilim at puno ng panganib. Bigla, mula sa likod ng sinaunang puno, isang batang babae, si Sonia, ang lumitaw. Siya ay may malamig ngunit determinadong titig. Lalong nagdilim ang paglalakbay na ito nang makilala ni Edison si Sonia, isang batang babae na may malalalim na sikreto. Hindi lamang niya alam ang tungkol sa aswang, ngunit mayroon din siyang sinaunang kaalaman kung paano sila haharapin. Napatingin si Sonia sa grupo ni Edison, walang ekspresyon ang mukha, ngunit puno ng determinasyon ang mga mata. Sonia, strong, kung gusto mong mabuhay, dapat matuto kang harapin sila. Hindi lang sila halimaw. Sila ay mga kaaway na hindi mo maisip. Edison, nalilito ngunit curious, ano sila? Ano ang kailangan nating gawin para labanan sila? Sonia, firm, they can transform into anyone. To deal with them, you must know them well, and most importantly,
Understand that this war is not only happening outside, but also in your own minds. Nagsimulang ipaliwanag ni Sonia ang mga katangian at paraan upang sirain si Aswang, kaalamang natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Pagharap kay Damaso ang halimaw sa anyong tao. Isang madilim na gabi, ang kalangitan ay maulap, tanging ang liwanag ng mga kumikislap na sulok. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay nakatayo sa isang desyerto na kabubatan, kung saan alam nilang tiyak na makakaharap nila si Damaso, isang kakilakilabot na aswang na sinusubukang sirain ang pamilya Edison. Ang buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ni Edison at ng kanyang mga kaibigan kay Damaso, ang pinuno ng aswang, ay ang pinakamalaking hamon na kailangan nilang harapin. Si Damaso ay hindi lamang isang pangit na nilalang, kundi isang tusong strategist na may maitim na mga pakana upang sirain ang lahat ng iniibig ni Edison. Nakatayo sa harap ng grupong Edison si Damaso, isang matandang lalaki, kulubot ang balat, duguan ang mga mata at matatalas ng ngipin. Ang liwanag ng mga sulo ay kumikinang sa kanya na lumilikha ng isang makamulto na imahe. Damaso, na may paos at malamig na boses, hindi mo ako mapipigilan. Sisirain natin ang lahat ng aswang. Ito ang iyong kapalaran. Ang grupong Edison ay nagmamadaling naghahanda, may mga sandata sa kamay, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot. Si Damaso ay isang hindi mahuhulaan na kaaway. Bawat galaw niya ay may pakana, at bawat galaw ni Edison ay nagdala sa kanila sa buhay o kamatayang labanan. Ang labanan sa pagitan ng grupo ni na Edison at Damaso ay hindi lamang isang ordinaryong labanan. Ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, kung saan ang bawat desisyon ay maaaring humantong sa isang kalunos-lunos na wakas. Si Damaso ay hindi lamang isang halimaw na nilalang. Dinala niya sa loob niya ang kapangyarihan ng mga patay na kaluluwa, mga isinumpang multo. Pagkawala at sakripisyo, mga psikolohikal at pisikal na proseso. Matapos ang madugong labanan kay Damaso, napaupo sa lupa ang grupo ni Edison, hingal na hingal. Marami sa kanilang mga kaibigan ang namatay sa labanan. Si Edison ay nakaupo pa rin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang labanan kay Damaso ay hindi lamang isang pagsubok ng pisikal na lakas. Isa rin itong psikolohikal na labanan, kung saan ang mga mandirigma ay humarap sa pinakamasakit na pagkatalo. Napagtanto ni Edison at ng kanyang mga kaibigan na upang maprotektahan ang kanilang mga pamilya at ang kanilang nayon, kailangan nilang magsakripisyo ng higit pa sa inaakala nilang posible. Tumayo si Sonia sa tabi ni Edison, puno ng pangunawa at dalamhati ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang mga nahulog na kaibigan at pagkatapos ay kay Edison. Sonia, malumanay, bawat isa sa atin ay nagbabayad ng isang presyo para sa pagtindig laban sa hindi maipaliwanag. Ngunit kailangan nating magpatuloy. Hindi natin maaaring hayaang walang kabuluhan ang mga sakripisyong ito. Edison, nasakitan, ngunit determinado, hindi kami susuko. Wala sa amin ang makakabalik. Lalaban kami hanggang sa huli. Napatingin si Edison sa kanyang mga kaibigan, ang iba pa sa kanila. Tumango sila, determinado ang kanilang mga mata, hindi na natatakot. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Edison ang isang bagay na mahalaga. Ang pakikipaglaban ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan.
Ang pakikipaglaban ay tungkol sa pagprotekta sa mga taong mahal mo, kahit na ito ay nagkakahalaga ng iyong buhay o ang iyong mga pinakamalapit na kaibigan. Nagsimula ang isang bagong araw, sumikat ang araw sa malalayong taluktok ng bundok. Nagpatuloy si Edison at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang paglalakbay. Hindi sila nakatalikod. Ang pakikipaglaban kay Damaso ay simula lamang ng isang mahabang paglalakbay at ang mga hamon ay naghihintay pa rin. Bagamat nawalan sila ng mga kaibigan at nakaranas ng hindi malilimutang sakit, nagpatuloy si Edison at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang landas. Alam nilang mahirap ang laban sa hinaharap. Ngunit naunawaan din nila na walang iba kundi sila ang makakapagligtas sa kanilang ngayon, sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang mga mahal sa buhay. Madilim, maliwanag ang buwan, ang liwanag mula sa mga sulo ay nagpapaliwanag sa mga determinadong mukha ni Edison at ng kanyang mga kaibigan. Matatag silang nakatayo sa isang bukas na bukid, malayo sa nayon, kung saan magaganap ang buhay at kamatayang labanan kay Damaso at sa mga aswang. Tumabi si Sonia kay Edison, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Naiintindihan nilang dalawa na ito na ang mapagpasyang sandali. Ngayong gabi walang takas. Naghahanda sina Edison, Sonia at ang kanilang mga kaibigan para sa huling labanan. Isang labanan hindi lamang para sa kanilang sariling buhay, kundi para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya, kanilang mga nayon, at ang tanging pag-asa na natitira sa kanila. Sa pagharap kay Damaso at sa iba pang mga aswang, babayaran nila ang mas malaking halaga kaysa anumang labanan noon. Napatingin si Edison sa itim na bato sa kanyang kamay, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Edison, decisive, deep voice, hindi namin hahayaang mawalan ng kabuluhan ang lahat ng sakripisyong ito. Oras na para tapusin ang lahat. Sonia, resolute, malakas si Damaso, pero kaya natin siyang talunin. Hindi tayo lumalaban para sa ating buhay, kundi para sa ating mga mahal sa buhay at sa nayong ito. Ang mabangis na labanan kay Damaso at sa aswang. Nagsisimula ang labanan nang lumitaw ang mga aswang mula sa kadiliman, na sumusulong na parang mga mababangis na hayop. Tahimik na nakatayo si Damaso, nakatitig sa grupo ni Edison, humahagikik. Inilalagay ng grupo ang lahat ng kanilang lakas sa labanan, gamit ang mga kasanayang natutunan nila upang labanan ang mga supernatural na nilalang na ito. Narrator, tense, dramatikong boses. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay isang psikolohikal na labanan, pakikipaglaban hindi lamang sa mga kalamnan, kundi pati na rin sa lakas ng loob. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay humaharap sa makapangyarihang mga aswang. Ngunit habang lumalalim sila sa labanan, mas napagtanto nila na, upang manalo, kailangan nilang lumaban hindi lamang sa lakas, kundi pati na rin sa tapang. Si Damaso ay sumugod patungo sa grupo ni Edison. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanyang mga kamay ay parang matutulis na kuko. Damaso, Chuckless, sa tingin mo mananalo ka? Idudurog kita sa alabok. Edison, raring, fighting fiercely, no. I will not let you destroy everything anymore. Matindi ang labanan, buong lakas na lumaban sina Edison at Sonia, habang kinailangan ding harapin ng iba pang miyembro ng grupo ang iba pang aswang. Kahit nasugatan, hindi pa rin sila sumuko. Eksena, sa isang sulok ng larangan ng digmaan, sumugod si Edison sa pakikipaglaban kay Damaso. Nang umabot sa kasukdulan ng labanan, si Edison ay mahigpit na inatake ni Damaso, dahilan upang siya ay bumagsak. Sa oras na ito, sumugod si Sonia upang iligtas si Edison.
ngunit inatake din ng isa pang aswang. Ang isang kaibigan sa grupo na nakita si Sonia na nasa panganib ay sumugod upang iligtas siya, ngunit isinakripisyo din ang kanyang sarili sa mapagpasyang sandali. Voiceover, malalim at emosyonal. Hindi lahat ay nakaligtas. Ang labanang ito ay hindi lamang madugo, kundi isang lugar din kung saan isinakripisyo ng magkakaibigan ang lahat. Nakipaglaban sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya at nayon. Ang mga pagkalugi na ito ay mananatili sa isipan ni Edison at Sonia magpakailanman. Nakita ni Edison ang pagbagsak ng kanyang kaibigan, puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya napigilan. Tumayo siya, kasama ang lahat ng natitirang lakas, at sumugod sa huling labanan. Edison, nagpapaumbol, masakit ngunit determinado, hindi. Hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang sa aking huling hininga. Matapos ang mahabang labanan, sa wakas ay natalo ni Edison at Sonia si Damaso. Nawala sa dilim ang natitirang mga aswang. Bagamat nanalo sila, napakalaki ng presyong ibinayad nila. Ang malalapit na kaibigan ay isinakripisyo, at ang pamilya Edison ay hindi nabuo. Sa huli, nagtagumpay sina Edison at Sonia. Nawasak sina Damaso at ang iba pang mga aswang. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi naging madali. Ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay ay isinakripisyo. Ang pamilyang Edison ay hindi na pareho. Hinarap nila ang hindi mabilang na pagkalugi at ang mga relasyon sa loob ng pamilya ay nabago magpakailanman. Nilingon ni Edison ang kanyang nayon, puno ng luha ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na, bagaman sila ay nanalo, ang presyo ay hindi maisip. Tumabi sa kanya si Sonia, puno rin ng luha ang kanyang mga mata. Sonia, with a touching voice, we did it, but was this price worth it? Edison, nasasakal, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil pinrotektahan namin ang mga mahal namin. At ang pamilya, sa kabila ng pagkawala, ay laging gagawa ng paraan para magpatuloy. Si Edison at ang kanyang pamilya ay nakatayo sa bakuran, nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Nagkatinginan ang mga nakaligtas sa labanan, puno ng pagkakaisa at pag-asa ang kanilang mga mata. Bumalik sa kapayapaan ng paligid, ngunit sa kanilang mga puso, naunawaan nila na napagtagumpayan nila ang isang malaking hamon. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagmamahala ng pamilya, sakripisyo, at lakas ng katapangan sa pinakamahihirap na panahon. Natutunan ni Edison na, minsan, ang tagumpay ay hindi nagmumula sa kung ano ang natamo natin, ngunit mula sa kung ano ang isinakripisyo natin para sa iba. Madilim, maliwanag ang buwan, ang liwanag mula sa mga sulo ay nagpapaliwanag sa mga determinadong mukha ni Edison at ng kanyang mga kaibigan. Matatag silang nakatayo sa isang bukas na bukid, malayo sa nayon, kung saan magaganap ang buhay at kamatayang labanan kay Damaso at sa mga aswang. Tumabi si Sonia kay Edison, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Naiintindihan nilang dalawa na ito na ang mapagpasyang sandali. Ngayong gabi, walang takas. Naghahanda sina Edison, Sonia at ang kanilang mga kaibigan para sa huling labanan. Isang labanan hindi lamang para sa kanilang sariling buhay, kundi para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya, kanilang mga nayon, at ang tanging pag-asa na natitira sa kanila. Sa pagharap kay Damaso at sa iba pang mga aswang, babayaran nila ang mas malaking halaga kaysa anumang labanan noon. Napatingin si Edison sa itim na bato sa kanyang kamay, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata.
Edison, decisive, deep voice, hindi namin hahayaang mawalan ng kabuluhan ang lahat ng sakripisyong ito. Oras na para tapusin ang lahat. Sonia, resolute, malakas si Damaso, pero kaya natin siyang talunin. Hindi tayo lumalaban para sa ating buhay, kundi para sa ating mga mahal sa buhay at sa nayong ito. Ang mabangis na labanan kay Damaso at sa aswang. Nagsisimula ang labanan nang lumitaw ang mga aswang mula sa kadiliman, na sumusulong na parang mga mababangis na hayop. Tahimik na nakatayo si Damaso, nakatitig sa grupo ni Edison, humahagikik. Inilalagay ng grupo ang lahat ng kanilang lakas sa labanan, gamit ang mga kasanayang natutunan nila upang labanan ang mga supernatural na nilalang na ito. Narrator, tense, dramatikong boses. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay isang psikolohikal na labanan, pakikipaglaban hindi lamang sa mga kalamnan, kundi pati na rin sa lakas ng loob. Si Edison at ang kanyang mga kaibigan ay humaharap sa makapangyarihang mga aswang. Ngunit habang lumalalim sila sa labanan, mas napagtanto nila na, upang manalo, kailangan nilang lumaban hindi lamang sa lakas, kundi pati na rin sa tapang. Si Damaso ay sumugod patungo sa grupo ni Edison. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanyang mga kamay ay parang matutulis na kuko. Damaso, Chuckless, sa tingin mo mananalo ka? Idudurog kita sa alabo. Edison, raring, fighting fiercely, no. I will not let you destroy everything anymore. Matindi ang labanan, buong lakas na lumaban sina Edison at Sonia, habang kinailangan ding harapin ng iba pang miyembro ng grupo ang iba pang aswang. Kahit nasugatan, hindi pa rin sila sumuko. Eksena, sa isang sulok ng larangan ng digmaan, sumugod si Edison sa pakikipaglaban kay Damaso. Nang umabot sa kasukdulan ng labanan, si Edison ay mahigpit na inatake ni Damaso, dahilan upang siya ay bumagsak. Sa oras na ito, sumugod si Sonia upang iligtas si Edison, ngunit inatake din ng isa pang aswang. Ang isang kaibigan sa grupo, na nakita si Sonia na nasa panganib, ay sumugod upang iligtas siya, ngunit isinakripisyo din ang kanyang sarili sa mapagpasyang sandali. Voiceover, malalim at emosyonal. Hindi lahat ay nakaligtas. Ang labanang ito ay hindi lamang madugo, kundi isang lugar din kung saan isinakripisyo ng magkakaibigan ang lahat. Nakipaglaban sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya at nayon. Ang mga pagkalugi na ito ay mananatili sa isipan ni Edison at Sonia magpakailanman. Nakita ni Edison ang pagbagsak ng kanyang kaibigan, puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya napigilan. Tumayo siya, kasama ang lahat ng natitirang lakas, at sumugod sa huling labanan. Edison, nagpapaunggol, masakit ngunit determinado, hindi. Hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang sa aking huling hininga. Matapos ang mahabang labanan, sa wakas ay natalo ni Edison at Sonia si Damaso. Nawala sa dilim ang natitirang mga aswang. Bagamat nanalo sila, napakalaki ng presyong ibinayad nila. Ang malalapit na kaibigan ay isinakripisyo, at ang pamilya Edison ay hindi nabuo. Sa huli, nagtagumpay sina Edison at Sonia. Nawasak sina Damaso at ang iba pang mga aswang. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi naging madali. Ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay ay isinakripisyo. Ang pamilyang Edison ay hindi na pareho. Hinarap nila ang hindi mabilang na pagkalugi, at ang mga relasyon sa loob ng pamilya ay nabago magpakailanman.
Nilingon ni Edison ang kanyang nayon, puno ng luha ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na, bagaman sila ay nanalo, ang presyo ay hindi maisip. Tumabi sa kanya si Sonia, puno rin ng luha ang kanyang mga mata. Sonia, with a touching voice, we did it, but was this price worth it? Edison, nasasakal, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil pinrotektahan namin ang mga mahal namin. At ang pamilya, sa kabila ng pagkawala, ay laging gagawa ng paraan para magpatuloy. Si Edison at ang kanyang pamilya ay nakatayo sa bakuran, nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Nagkatinginan ang mga nakaligtas sa labanan, puno ng pagkakaisa at pag-asa ang kanilang mga mata. Bumalik sa kapayapaan ng paligid, ngunit sa kanilang mga puso, naunawaan nila na napagtagumpayan nila ang isang malaking hamon. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagmamahala ng pamilya, sakripisyo, at lakas ng katapangan sa pinakamahihirap na panahon. Natutunan ni Edison na, minsan, ang tagumpay ay hindi nagmumula sa kung ano ang natamo natin, ngunit mula sa kung ano ang isinakripisyo natin para sa iba.